Purihin po ating dakilang Diyos. Tapoy magkaisang dumalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, yung time prophet, maraming salamat po Diyos sa dakilang pribileyo na binigay mo sa amin muli sa araw na ito na kami nagkatipon muli sa lugar na ito pong sumamba sa iyo. Muli kami nagsusumamo na patawarin kami sa aming mga pagkukulang at mahal na Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong banal na salita, alisin niyo po ang mga hadlang ng kaaway. We bind the power of darkness, unbelief, doubts, hindrance, we command you to cast out. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Dalig ko ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal po rin po ating mahal na Panginoon. Thy praises, glory, honor, and majesty belongs only to our loving Savior, Jesus Christ. Amen. And we give double honor to our dearly beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy E. Almeida, and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved brethren, workers, preachers. Huwag ka natong tanan, maayong hapon, palapakan nato ang atong Ginoo, maigsoon. Praise the Lord. Dalago ng Diyos, mga minamahal. Huwag sa makausap pa, happy birthday sa mga nagdaos ng kaarawan. Amen. Ang Diyos magkapanalangin ka ninyo, taas nga kinabuhi. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos. Amen. Na kung tayo maglilingkod sa Diyos, tayo po ay pagkapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kindly open your Bible po from the book of Psalm, chapter 16, verse 11. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 16, ang talata po ay 11. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Everybody say amen. Amen. Napakaganda ng salita ng Diyos. Amen. Sa ating paglilingkod sa Diyos, siguradong may buhay. Everybody say amen. Because in His path, mga minamahal, there is a life. Everybody say amen. And in thy presence is fullness of joy. Sa kanyang presensya ay meron totoong kagalakan. Amen. At sa kanya, mga minamahal, nandoon yung tinatawag na pleasures forevermore. Ang ating topic sa oras na ito yung tinatawag na the truly happy man. The truly happy man. So mga minamahal, dito pinapaliwanag ng banal na kasulatan sa atin na kung tayo po ay gustong maging maligayang buhay, amen, magkaroon ng maligayang buhay, masaganang buhay, totoong buhay, mga minamahal, yan po ay nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang buhay, mga minamahal, na sinasabi ng Biblia na tinatawag na buhay, ito pong meron tayong relasyon sa Diyos. Ang totoong buhay, mga minamahal, yung meron tayong right relationship with God. Everybody say amen. Na ikaw'y nabubuhay sa daigdig na ito, nakilala mo ang Diyos. Nabubuhay ka sa daigdig na ito, kilala ka rin ng Diyos. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Napakahirap mabuhay sa daigdig na ito na hindi ka kilala ng Diyos. Ever say amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi lahat ng tao, mga minamahal, tumatawag sa Panginoon, Panginoon, ay kilala ng Diyos. Ever say amen. Kundi yung mga tumatawag sa mahal na Panginoon, mga minamahal na ginagawa ang kalooban ng Diyos, yun ang mga taong kilala ng ating mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, napakasarap mabuhay sa daigdig na ito na kilala ka ng Diyos. Ever say amen? Kilala ka ng mahal na Panginoon, ibig sabihin ng Diyos nasa iyo. Ang mahal na Panginoon ay nananahan sa puso mo. Mismo ang Diyos ay nananahan sa puso mo. Ever say amen? Ang kabanal-banalang Diyos, ang Espiritu ng Diyos,
ay nasa puso mo. Napakapalad ng tao na mga minamahal na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanila. Everybody say, praise the Lord, hallelujah. Di ba mga minamahal, kung isipin natin mga minamahal, bulay-bulayan mo. Nung araw mga minamahal, hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka kilala ng Diyos, pero napakapalad mo ngayon, kilala ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya, the truly happy man, pag-usapan natin ang totoong maligayang tao, mga minamahal. From the book of Psalm, chapter 1, beginning verse 1 up to 6. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 1, ang talatay 1 hangtod 6. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan na manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niyang nagbubulay-bulay sa araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipanataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Amen. Yes, everybody shout, praise the Lord, hallelujah. Amen. Ito po mga minamahal, ang tinatawag sa banal na kasulatan na magiging guide natin para tayo tatawagin mga truly happy men. True tinatawag na blessed people. Everybody say amen. Mga pinagpalang tao sa balat ng lupa, mga minamahal. Unang sabi po ng Biblia, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Bulahan ko ng tao, mga minamahal, wala siya mga minamaminos sa tambag sa mga taong makasasala. Everybody say amen. So ang tao, maging mapalad ng tao, mga minamahal, kapag lumalakad tayo sa payo ng Diyos. Everybody say amen. Hindi sa payo ng taong masama. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, nito matayo man sa lakad o sa daan ng mga makasalanan. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi tayo lumalakad o tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Wala doon yung ating lakad, ever say amen. Kaya pag Kristiyano ka, naglingkod ka sa Diyos, mag-iba na ang direksyon ng iyong lakad. Noong araw, mga minamahal, pagdating ng weekend, pagdating ng Sabado, mga minamahal, preparado ka na. Barkada, inuman, piyesta, baile, ever say amen. Yun ang schedule ng buhay mo. Pero ngayon, mga minamahal, tayo naglilingkod sa Diyos. Iba na ang schedule ng buhay natin. Araw ng Biyernes, patungo tayo sa bahay-sambahan upang sumamba sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Araw ng Linggo, mga minamahal, yung schedule natin, yun pa rin, maagang gumising sapagkat araw ng pananambahan, araw ng pagsamba sa mahal na Panginoon. Nandun tayo sa payo ng Diyos, nandito pinapakinggan natin ang mga mensahe ng mahal na Panginoon. Di ba't napakagandang tingnan habang umaawit sa children's choir, mga bata sila, nakakalamad-dama sila ng presensya ng Diyos. Napakagandang tanawin. Everybody say, praise the Lord! Mga minamahal, napakaraming simbahan ngayon, hindi ganito. Habang umaawit yung ating mga beloved adults choir, mga minamahal, naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Sa kabila ng kanilang, meron na silang katandaan sa kanilang kapangangatawan, mga minamahal, subalit sinisikap pa nilang magbigay papuri sa ating mahal na Panginoon. Pag umawit yung ating mga cherubims, mga minamahal, sa murang edad nila, mga minamahal, makikita natin ang kanilang desire na bigyan ng lalhati ang ating mahal na Panginoon. Never say amen. Mga minamahal, sabi nga na perfect praise come from the mouth of babe. Never say amen. Amen. Pag umawit yung ating mga youth choir, mga minamahal, talagang halos grabe ang banal na presensya ng Diyos kumikilos sa ating kalagitnaan. Napakapalad ng iglesyang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Binigyan tayo ng totoong pastor ng Diyos ng alaga ng ating kaluluwa. Totoong pastor, mga minamahal,
nag-aalay ng buhay para sa mahal na Panginoon. Totoong magulang natin sa Panginoon, nag-aalay ng mahabang ayuno ng pananalangin, alos ginugol nila ang kanilang buhay sa pananalangin, sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya yung payo ng taong matuwid napakalaga. Amen. Pag umawit yung ating finest choir, mga minamahal, talagang daman-daman natin, abot natin ang langit, palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Ito'y nangyayari sa totoong iglesia. Kaya napakaganda ng ating pananambahan sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ni David, I was glad when they said me, let us go unto the house of God. Ever say, amen. Ako'y galak na galak, sabi ni David, kung sasabihin nilang, pupunta tayo sa bahay ng Diyos. Mga minamahal, nandito ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, sa ating unang nabasa, in His presence, there is fullness of joy. In His paths, there is a life. Ever say amen. There is in His hand, sabi po ng Biblia, there is pleasures forevermore. Ever say amen. Oh, napakapalad natin sa iglesyang ito. Amen. Napakapalad natin naging anak tayo ng Diyos. Ang atin hindi ito membership. Ibig ko sabihin ng membership, mga minakagaya ng reliyon, na sila'y membro ng ganitong iglesia, dito hindi. Tayo po mga minamahal ay mga anak ng Diyos. Tinawag kayo ng Diyos. Pinili kayo ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ang nagselyo sa inyo ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Meron kayong tatak. Meron kayong selyo, ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa puso natin. Yan ang tibayan, mga minamahal, na mga anak kita sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dahil sabi po ng Biblia, ang taong walang Espiritu ng Diyos, hindi siya sa Diyos. Kung just imagine, hindi natin alam ito nung araw. Napaka-ignorante natin sa salita ng Diyos. Everybody say, amen. Hindi natin alam ito, hindi natin alam. Zero. Wala tayong alam sa spiritual na bagay nung araw. Pero ngayon, naunawaan natin ang salita ng Diyos. Everybody say, amen. Kaya sabi po ng Biblia, upang tayo maging mapalad, hindi tayo lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, hindi nakahalubilo ba? Kaya ibig sabihin, mga minagumagawa ng ayon sa kanilang gawa. Pinutol na natin yung ating gawain noong araw na kagaya ng ginagawa nila. Ever say amen. Ngayon tayo mapalad, wala na tayong sakit. Maligaya yung buhay. Payapa yung ating isipan. Nung araw, meron kang milyon-milyon sa bangko, pero wala kang peace of mind. Tama ba ko, mga minamahal? Amen. Pero ngayon, mga minamahal, matulog ka. Nakalimutan mo na. Tulog ka na pala. Ever say amen. Minsan nag-after ng gawain, sumakay ako ng taxi. Sunday worship sa Tabunok. Mag-meeting ako sa Lapu-Lapu. So pagkatapos ng gawain, sakay ako ng taxi. Sige, punta ako ng Lapu-Lapu. Pagdating sa bridge, mga minamahal, sabi ko sa driver, sir, pagdating ko doon sa may, sinabi ko yung lugar, doon sa may malapit na ganito, gisingin mo ko. Siguro, mga 2-3 kilometro pa. Sige, sige po, sabi niya. Kasi traffic yung tulay sa Mactan Bridge. Di, in-stretch ko yung upuan. Natulog ako, hindi ko alam, tulog na pala ako. Pagkatapos mga minamahal, nagising ako. Sa pakiwari ko, ang haba ng tulog ko. Nagising ako. Sabi ko, sir, nasaan na tayo? Sir, sabi niya, nandito pa rin tayo eh. Hindi pa nga tayo umakyat sa bridge eh. Sabi ko, ganun ba? Sabi niya, sir, ang lakas ng hilik mo ah. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, yung pagganong ko pala ng upuan ko, talagang humilik na ako. Ang pakiwari ko, napakahaba ng tulog ko mga minamahal, siguro ilang oras na yon. Kaya nagulantang akong bigla kasi sabi ko, baka hindi ako, saan na kaya na ako napunta? Eh siguro mga
100 meters pa lang yung inakyat namin. Nandun pa rin pala kami. Sabi ko, napakabait ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. So mga minamahal, ang ibig kong sabihin, sa ating paglilingkod ngayon, na wala ang problema sa buhay natin. Hindi natin problema yung mga problemang ganyan ngayon. Everybody say, amen. Ang pinakamalaking problema natin nung araw, paano tayo malangit? Yun ang problema natin nung araw. Ako yun ang problema ko nung araw. Bata pa ako, yun ang problema ko eh. Pagdating ng araw, gusto kong malangit. Kaya nung sabihin ako ng auntie ko na totoo ang langit, totoo ang impyerno, lalo ako natakot. Sabi niya, saan kaya to ang langit? Sabi niya, sumawa ka sa akin. Punta tayo doon sa Luneta. Mga minamahal, sa Luneta umuulan. Ano bang meron dito sa Luneta? Bumabagyo noon ang lakas ng ulan. Nakita ko mga brothers, mga sisters, basang-basa, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Mga minang nakipagpuri ako, totoo palang langit. Amen. Grabe ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Grabe ang presensya ng Diyos. In His presence, there is fullness of joy. Sa kagalakan ko, mga minamahal, nakalimutan ko, nag-aaral pala ako. Umabsent ako ng 1 buwan at kalahati. Nawala sa isip ko yung pag-aaral. Mami na matapos yung kursada, naalala ko, nag-aaral pala ako. Graduating pala ako sa high school. Graduating pa ako noon. Pagdating namin sa school, examination. Naku, ito na. 1 buwan at kalahati akong di pumasok. Ano kaya isusulat ko rito sa papel? Pagtanggap ko ng test paper, sabi ko, mahal na Panginoon, bahala ka na. Na-blanco para ako nakatulog. Kinabukasan, resulta. Nakatingin sa akin yung mga classmates ko. Mataas pa ako sa kanila. Mga minamahal. Yung pinakamarunong sa amin, hindi nakatiis. Lumapit sa akin, sabi niya, oy. Sabi ko, bakit? Kumusta? Sabi niya, ba't mataas ka pa sa akin? Wala kang pumasok sa may kita. Hindi, sabi ko, hindi ko alam eh. Hindi naman ako nangopya. Wala naman akong kukopyahin. Wala naman akong notebook. Basta't nawala sa isip ko, ang Diyos ang nag-answer ng test paper ko. Amen. So mga minamahal, nagkikita ko, totoo pala. Amen. Na makapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ko sa mama ko, hindi na ako mag-aral. Ito na, meron ng problema ngayon. Ayaw ko na mag-aral. Sabi ko, ma, ayaw ko na mag-aral. Hindi, mag-aral ka. Sabi ko, ayaw ko na mag-aral. Mga minamahal, graduating ako ng high school. Tumigil ako sa pag-aaral. Galit na galit yung mama ko. Siyempre nanay, pinagpapalo. Hindi ako kumikibo. Nag-ayuno ako. Yung aking brother na bunso, biglang namaga yung tenga. Ilang araw na maga yung tenga. Walay kabutan ba? Nihubag ang yang dunggan. Sabi ng mama ko, binibisan, kasi ilang araw nang umiiyak, hindi makatulog, dalhin sa ospital. Sabi ko sa mama ko, naniniwala ka bang himala? Sigang mata, mga minahal. Amen. Sabi niya, oo. So sabi ko, mag-pray tayo. Yung pananampalataya ko, sa araw na yun, puputok. So yun ang faith ko. Pagpatong ko ng kamay, demonyang karamdaman, lumayas ka. Tinanggal ko yung kamay ko, tinignan ko, hindi pa rin pumutok. Mamina, sabi ko, pangalawa, alliance mo minamahal, sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Yung kasing gusto kong himala, yung talagang instant pa. Amen. Pangalawang tingin ko, wala pa rin. Sabi ko, mag-pray ko, mahal na Panginoon, pakita mong himala. Pangatlong lihans, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, karamdaman. Pag-angat ko ng kamatay ko, pumutok, mga minamahal. Grabe. Tumulo yung nana, dugo sa kanyang tenga. Sa oras na yon, pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, nakita ko, totoo. Sabi, nanginig sa takot yung mama ko. Nakita niya, totoo pala yung sinasabi ko. Everybody say amen. Amen. So mula noon, nag-share na ako, mga minamahal, nagsangyaw na ako, Pagkatapos, mga minamahal, napakarami na namin, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Pagdating ng next year, kinausap ako ng aking brother, mga kapatid ko sa Saudi. Sabi niya, tapusin mo lang yung high school. Kasi tinapos ko na. Balik ko na ko sa eskwela. Balik pag-aral na naman. Tinapos ko yung high school.
Pagkatapos, sabi niya, oh, kahit tumuntong ka lang ng college, sabi ng uncle ko, presidente ng PNCC. PNCC, CDCP, dati CDCP, PNCC, NLEX ngayon. Yung malaking expressway. Presidente siya doon. Superintendent yung aking kapatid ng aking mother. Presidente siya ng Union. Mga minamahal, ilang libo ang mga tao doon. Sabi niya, kumuha ka ng ganitong kurso. First year mo lang, pasok na kita sa trabaho. O sige. Sige, first year college, pasok. Mga minamahal. Ganitong kursong ganin mo. O itong kurso, sige, accountancy. Kuha ko ng BSBA. Mga minamahal. Pasok sa trabaho. Pagpunta ko sa opisina, saludo yung mga tao doon kasi pamangkin nga. Mga minamahal. Pero grabe yung in love ko sa mahal na Panginoon. Sabi ko, ayaw ko na talaga maaral. Ayaw ko na pumasok. Akala ng mama ko nandun ako sa boarding house. Hindi niya alam nandun ako sa pastoral house. Gumagawa kami ng chapel, mga minamahal. Dahil ako Kapampangan, ako marunong ako sa kawayan. Ako umakyat sa mga kawayan. Lahat ng kawayan, ginawa naming chapel, dumaan sa balikat ko. Dahil yung mga kasama ko, mga Tagalog, hindi marunong pumutol ng kawayan. Pag pumutol ka ng kawayan, talagang grabe. Ang tinik, magkasugat-sugat ang katawan mo sa taas. Malaki pa yung katawan ko noon. Mga minamahal, nakita ko po, mga minamahal, pag umibig tayo sa Diyos. Iniwan ko ang aking pag-aaral. Sabi ng mama ko, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, nagpasting ako ng 10 days. Dumating yung aking brother. Sabi ng para pauwi na ako. Pagkakita sa akin na hindi ako makain, payat na payat, umiyak siya, mga minamahal. Sabi niya, sige, bahala ka na. Ako na lang doon sa ating sakahan. Meron kaming 4 hectares na lupa. Ako na lang bahala doon, ikaw na dito. Mga minamahal, mula noon hanggang ngayon, napakasarap maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sa malaking pagpapala na tayo tinawag ng Diyos, malaking pagpapala na kayo'y pinili ng ating mahal na Panginoon, magiging maligaya ang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. Sa Kanya lamang ang totoong kagalakan. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, praise the Lord. Ang sabi po ng Biblia, verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ang ating kagalakan, kasayaan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ibig sabihin, tuwang-tuwa tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng masayang sumusunod sa kalooban ng Diyos, magsabi ng, praise the Lord! Ang kasayaan natin ay ang kautusan ng Diyos. Hindi kabigatan para sa atin ang kautusan ng Diyos. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, hindi mabigat para sa iyo ang kautusan ng Diyos, kundi ang kasayahan mo ay nasa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ka sa mamuhay na may kabanalan, mahabang buhok, mahabang damit, tuwang-tuwa ka. Ever amen. Pero kapag Kristiyano ka, at gusto mo pang mag-short, mga minamahal, magpagigol, wala diyan ang tunay na kagalakan. Everybody say amen. Amen. Tuwang-tuwa tayong mga Kristiyano kapag nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Ang kasayahan pala ng taong mapalad, yung kagalakan mo, kasayahan mo, ay nasa kautusan ng Diyos. Gigil na gigil ka ba? Sabi nga ng ating beloved pastor, everybody say amen. Gigil na gigil ka sa paglilingkod sa Diyos. Gigil na gigil ka magayon o gigil na gigil ka sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Gigil na gigil ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya ay nagbulay-bulay siya araw at gabi. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Di ba? First love natin sa mahal na Panginoon. Talagang ang ating love nasa isip, nasa mahal na Panginoon lahat. Di ba? So, sino na first love sa mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Di ba? Yun ang first love natin. Kagaya ng first love mo sa imong uyab. Amen. Ang imong unahuna, pirmi na sa imong uyab. Pero nung first love tayo sa mahal na Panginoon, araw, gabi, ang umiikot sa isip natin, ang mahal na Panginoon. Amen. Di ba mga minamahal? Nakahiga ka, tumutulo yung luha mo habang nakahiga ka, nagbulay-bulay ka sa kautusan ng Diyos. Nagbulay-bulay ka, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Ever amen.
Di ba na-experience natin yun, mga minamahal? Ever say amen? Kahit nakasakay ka sa jeep, umiiyak ka sa presensya ng mahal na Panginoon. Kahit saan ka nandoon, mga minamahal, ang kasayahan natin, mga minamahal, ay ang pagbulay-bulay, araw at gabi sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Di ba? So, mga minamahal ngayon, bantayan natin, ha? Minsan yung ating bulay-bulay, yung mga cellphone na. Di ba? Maganda yung gadget. Wala akong kontra dyan. Convenient. Pero, bantayan natin. Ever say amen. Gagamitin natin ang isang bagay yung para sa mabuti. Hindi para mapalayo tayo sa Diyos. Hindi para mamatay, maputol yung relasyon mo sa Diyos. Hindi yung mawala ka sa presensya ng mahal na Panginoon at unti kang manlalamig. Huwag nawang mangyari ganon. Ever say amen. Kundi bulay-bulayan mo ang kautusan ng Diyos. Binulay-bulay natin. Minimemorize natin ang Bible. Minimemorize natin ang salita ng Diyos. Napakasarap. Ever say amen. Nung araw, tag 6 hours, 5 hours, 3 hours, 2 hours, nagbabasa tayo ng Biblia. Kapag tayo nag-aayuno, Biblia ang katabi natin. Yun ang binabasa natin buong araw. Ever say amen. Kaya minsan, pag may mga magpa-fasting, sabi ko, mag-fasting nga, mag-fasting, mag-ayuno, manalangin. Biblia ang hawakan. Ever say amen. Dahil minsan, paligid-ligid, pero cellphone ang katapad. Ever say amen. Hindi po ganun. Bulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Kaya nung araw, nagpa-fasting kami sa kulungan ng baboy. Wala ng baboy, empty na ba? Doon kami naglagay ng papag. Nag-ayuno kami doon, kasabi ko. Sa madaling araw, nagbabasa ko ng Bible. Pagbasa ko ng Biblia, nandun ako sa Book of John. Sabi ko, ba't parang dalawang Diyos? Tagalog Bible kasi. Sabi ko, bakit parang dalawa? Iba yung ama, yung anak. Paano maging isa? Nagtatanong ako sa isip ko lang, habang binabasa ko ang Bible. Yung katabi ko na nag-aayon ng katabi ko, na 3 days fasting na kami, daling araw, biglang bumuka yung bibig. Ang lakas ng boses. Ako at ang Ama ay isa. John 10:30. Sabi pa niya. Mga minamahal, nagulat ako ngayon, mga kapatid. Yung iniisip ko, ginamit ng Diyos yung tulog para ipaunawa sa akin ng mahal na Panginoon na ang Ama at ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, isa lang. John 10:30, I and my Father are one. Sabi niya, binasa ko mga minamahal sa English. Totoo pala, I and my Father are one. Isa lang ang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig kong sabihin, mga minamahal, nakamasid pala ang Diyos. Kaya sabi ng ating beloved pastor, kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon sa langit. Kaya nung araw, kahit mag-run out, maghanap ako ng kandila, yung aking Biblia na puno ng lamok. Nangaipit yung mga lamok, ilang araw, ilang oras, mga minamahal, nagbabasa ng banal na kasulatan. Napakasarap, parang nanood ng sine ba? Parang hindi matapos-tapos, mga minamahal. Ganon pala, mga kapatid. Kaya sabi ng bulay-bulay natin ang kautusan ng Diyos. Basahin natin ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Bulay-bulayan natin ito. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Yun to, inhalintulad, ito yung prosperity. Ito yung blessing ng mga tao na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Mga minamahal, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So mga minamahal, giginhawa ka. Kagaya ka ng puno na itinanim sa siping ng tubig na umagos ang tubig. Ibig sabihin mga minamahal, nasa siping ka ng tubig, magiging mabunga ang iyong punong, ang iyong sanga, ang iyong dahon ay hindi malalanta at anumang iyong gagawin ay giginhawa ka. Pagiginawain ka ng ating mahal na Panginoon. Ito'y pangungusap ng Diyos. Ito'y salita ng Diyos. Ito'y mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin.
Everybody say amen. At ang sabi ng banal na kasulatan, ngunit ang masama ay hindi gayon. Sabi ng Biblia, kung hindi parang ipa na itinataboy sa hangin. Alam niyo yung ipa? Yung buga, yung palay na walang laman. Tawag doon ipa. Diba? Pag ginano mo yung palay sa nigo, sa mga minamahal, lilipad yung ipa dahil walang laman. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ang ipa lilipad. Ever say amen. Ang walang laman ay lilipad, itatangay ng hangin, itatangay ng pagsubok, itatangay ng na tinatawag na deceitfulness of riches, pleasures of sin. Ito'y ililipad. Yung mga walang unod, yung mga ipa, lilipad. Kaya sa paglilingkod natin sa Diyos, huwag nawa tayong maging ipa, kung hindi magiging totoo, mga minamahal tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa ayaw at sa gusto mo, ang taong masama ay kagaya ng ipa, ililipad yun. Mga kapatid, pag lumipad, umalis, ibig sabihin, hindi yun para sa mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos. At ang sabi ng Biblia, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol niyang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Kaya sa pagdating ng paghatol, sabi po ng Biblia, ang mga masama ay hindi makakatayo sa kapisanan ng mga matutuwid. Mga kapatid, ito po yung nakakalungkot, ever say amen. Hindi ka makakatayo sa araw ng paghuhukom. Wala kang mukhang iharap sa mahal na Panginoon pagdating ng araw pag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos. Pero kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, well done, my child, my son. Amen. Good job. Ever say amen. Well done. Sabi ng mahal na Panginoon, enter into my kingdom. We prepare for you. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Oh, mahal na Panginoon, sabi nakikita ng Diyos, tama ang iyong ginawa. Nagbigay ka sa gawain, tama ang iyong ginawa. Namuhay ka na may kabanalan, tama ang iyong ginawa. Sumamba ka sa Diyos, tama ang iyong ginawa. Nagpupuri ka sa Kanya, tama ang iyong ginawa. Everybody say, praise the Lord. Lahat tayo tatayo sa kapisanan ng mga banal. Subalit yung mga taong masama, sila hindi makakatayo. Wala kang mukhang iharap doon pagdating ng araw. Everybody say, amen. Kaya mga minamahal, ito'y paalala sa atin upang tayo magiging truly happy men. Ever say amen? Totoong maligayang nilalang sa balat ng lupa, pinagpalang tao sa balat ng lupa. Ito ang ginasabi ng banal na kasulatan. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid. Ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Sabi nga ng Biblia, the step of the righteous man are ordered by the Lord. Ang lakang sa taong matulid, ingon sa balang kasulatan, kini mga kabalo na ang Ginoo. Order ba? Order sa Bisaya. Mga minamahal. Nasayod ang Diyos. Ever say amen. Order, pag sinabing, ipahimutang sa Ginoo ang lakang sa mga taong matarong. Ever say, praise the Lord. Di ka mapangdol kay nanuman, naglakaw ka sa kabubuton sa atong Ginoo. Everybody say, praise the Lord. Ang lakad ng taong sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid. Alam ng Diyos ang ating mga lakad, ngunit ang lakad ng masama ay sila'y mapapahamak. Sa ating paglilingkod, walang kalugihan. Everybody say, amen. Walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Kindly open your Bible. Basahin natin at sa pangatlong talata. From the book of Ruth, chapter 2, verse 12. From the book of Ruth, chapter 2, verse 12. The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Dito po sa aklat ng Ruth, Kapitulo 2, ang talata po ay 12. Gantihin nawa ng Panginoon ay iyong gawa
at bigyan ka nawa lubos na gantimpala ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa ilalim ng mga pakpak ni yaong iyong kakanlungan. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Gantiin nawa ng Panginoon ang inyong mga gawa. Everybody say amen! At bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon. Full reward! Pag sinabing full reward, buo, mga minamahal, ang pagpap-reward matatanggap ng bawat isa sa atin. Ever say amen? Ng Diyos ng Israel, sa ilalim ng mga pakpak niyaong iyong kakanlungan, siya ang ating kanlungan, siya ang atong kusog. Ever say amen? Siya ang lahat-lahat sa buhay natin, mga minamahal. Gagantihin tayo ng Diyos. Sa English pa, full reward. Ibibigay sa atin ng Diyos ang tinatawag na full reward. Buong gantimpala, bigyan nawa ng Diyos ng lubos na gantimpala. Lubos, pag sinabing lubos, buo pagpapala ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya pag naglilingkod tayo sa Diyos, napakasarap. He is the source of everything that is good. Palapakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Siya ang pinagmumuna ng lahat ng mabuting bagay. Siya ang gaganti sa atin, sa ating mga gawa. Gagantihin nawa tayo ng Panginoon sa ating mga gawa. At ang sabi ng Biblia in Hebrew chapter 6 verse 10, kindly. From the book of Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, and in that ye have ministered to the saints, and do minister. Ito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 6, ang talata ay Gs. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Ito ang ating last verse. Ano sabi ng Biblia? Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang kalimutin ang inyong mga gawa at pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Dili hiwi ang Ginoo nga kalimtan niya ang atong paghigugma kaniya. Ever say amen. Dili ko ni hiwi ang Dios, mga minamahal, na kalimtan niya ang atong paghigugma o atong mga pagsakripisyo sa atong pagpangalagad kaniya. Dili liko ang Dios matarong. He is just. Ever say amen. Just judge. Matuwid, umukom ang Diyos. Matuwid ang Diyos. Pag sinabing matuwid ang Diyos, mga minamahal, hindi lingid sa Kanya ang ating sakripisyong ito. Hindi lingid sa mahal na Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya. Ang ating pananampalataya, mga minamahal, mahalaga sa harap ng Diyos. Sapagkat hindi natin nakikita ang Diyos, subalit naniwala tayong may Diyos. Ever say amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, gihapgatagaan, bili ang inyong pagtuo. Bisag wala niyo makita ang Ginoo, apan mitu kita gihugugman ato siya. Mas bulahan kita kuno kaysa sa mga taong iyang kauban kaniadto. Nakita nila ang Dios, kauban nilang Ginoo. Apan ingon sa Ginoo, mas bulahan ang mga taong wala makakita, apan mituo. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Mas mapalad tayo ngayon. Kaya naman mga hindi tayo kinahiyan ng Diyos. Kapag tayo tumawag sa Kanya, nandoon bukas ang palad ng mahal na Panginoon. Ino-offer niya agad kung ano may tulong sa atin ng ating mahal na Panginoon. Di ba mga minamahal? Everybody say amen. Kayo mga kapatid, pag sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, sa mga sasakyan na may mga old-dapper, anong sabi nung old-dapper? Oh, ate, huwag ka nang umiyak. Hindi ka kasama rito. Lalong umiyak. Sabi ko, ate, sinabi namin huwag ka nang umiyak, hindi ka nakakasama eh. Hindi sabi umiyak ko dahil nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Sabi, pag-nawag sa mga old-dapper, yung mga kauban, kaila kanila, wala. Naghila ko tungod sa gimampingan kami sa Ginoo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sila tanan, hurot ang ilang cellphone, ang ilang pitaka, ang ilang kwarta. Pero ang anak ng Diyos, nasa pag-iingat tayo ng mahal na Panginoon. Anong patutuo ng kapatiran? Pagbaba niya ng bus, may mga taxi driver sa gilid. Ang sumalubong, yung dalawang hold-upper, may kutsilyo. Hinabulot yung bag, hindi binigay.
Hindi makalapit yung mga taxi driver. Kaya alam nila na mga notorious na mga kriminal itong mga taong ito. Pag alis ng walang nakuha yung mga old-upper, yung kapatiran natin sumigaw, umalis yung mga old-upper, iniwan siya. Ang sabi ng mga taxi driver, pasensya ka na, sis, hindi kami makalapit sa iyo kasi kahapon lang ha, isang pasahero din, sinaksak nila, kinuha yung bag. Pero ang ating kapatiran, hindi nakuha ang bag, hindi nasaksak, umalis yung mga old-upper. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi niya? Taga Jesus Miracle Crusade po ako. Ibig sabihin, anak ka po ako ng Diyos. Kilala ako ng Diyos. Sa Barsimen, mapalad ako sapagkat kilala ako ng ating mahal na Panginoon. Kilala tayo ng Diyos. Magiging mapalad tayo sapagkat kilala tayo ng Diyos. Barsimen! O yung ating kapatiran kinulam, 3 days, mamamatay na siya. Pero nagpuri. Kinabukasan, yung mga nagpakulam, akala niya patay niya, hindi patay. Hindi tayo mamamatay. Amen. Tayo mabubuhay. Amen. Amen. O, pagkakita buhay siya, nahiya ba? Amen. Akala niya patay na. Pero tayo po naglilingkod sa Diyos, kasama natin ang mahal na Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Palapakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. At tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Sa oras na ito, tayo po'y mapakapalad. Mapalad tayo, mga minamahal, sapagkat kilala natin ang Diyos. Lalo tigit, kilala tayo ng Diyos. He knows your name. Amen. He knows you. Kilala ka. Alam ng Diyos ang iyong pangalan. Alam ng Diyos ang buhay mo. Alam ng Diyos ang iyong mga lakad araw at gabi. Namamonitor tayo ng mahal na Panginoon. Pinagmamasdan tayo ng Diyos. At nandoon ang mahabaging pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo magpuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa bawang yuto ng buhay, lagi kang nariyan. Yes. Mamasid sa tuwina at nagbabantay. Yes, Lord. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang harapan. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Hallelujah.
purihin natin dakilang Diyos, maminamahal. Tayo po'y dadako sa ating mga pangangailangan sa mahal na Panginoon sa oras na ito. Tayo po'y lumapit sa ating mabait na Diyos. Hallelujah. Ano man pong kahilingan ang meron bawat isa sa inyo. Sabi po ng Biblia, be careful for nothing. Huwag kang mabahala sa anumang bagay. Ipahibalo sa Diyos ang inyong panginanglan. Andam ang Ginoo, maminawag sa ato. Magampo kitang tanan, mga kaigsunan. Hallelujah. Langit nung amaan, sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amo kang gisimba, gidaig ning oras sa Ginoo, gipasalamatan o Dios. Sa dakong kahay ka, dakong panalangin nimong gihatag ka namo, kamamo kaming gipili gitawag o Dios. Aron mga lagit kanimo, salamat Ginoo sa pagpili ka namo. Dili kami takos, salamat o Dios. Sa dakong gugma mo ka namo o Dios. Hallelujah. Mahal na Panginoon, pagpalain mo mga kaigsunan o Dios. Ikaw magabubo sa imong mga grasyang panalangin sa mata ko sa kubtan kaming tanan sa among pagpangalagad, ligunan kami o Dios. Dugangi ang among pagtuog, dugangi ang among pahigugma kanimo, dugangi ang among paghadlok kanimo o Dios, aron makalakaw kami sa imong kabubuton o Dios. Tabangi kaming tanan o Dios. Hallelujah. Panalanginan sila o God upan sa ilang pamilya. Ligunan silang tanan o Dios, taas kinabuhi layo sa mga sakit balatian. Panalanginan trabaho, negosyo ang ilang panginabuhian. Panalanginan kaming tanan sa tanang butang, financial, material, ilabi na sa spiritual. Sa ngalan mo Ginoong Yesus, kinamang kipangayo in Jesus' name. Ipando ang kamot sa atong ulo mga minahal, i-cast out natin ang mga karamdaman dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito. Mabanal na ginagamit ang banal, dakilang pangalan. So napag-ampo sa mga beloved Pastor Willie Stadal, may dami sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman in the mighty name of Jesus. Demons of infirmity, sickness, and diseases, demons of problems, doubts, and unbelief, lukewarmness, cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory, cast out, backsliding spirit, cast out right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, be strong and be blessed. In the mighty name of Jesus, Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tayo pong lang tayo tumayo at bilang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon, let us all stand up, mga minamahal. Let us shout and jump and shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless mo. At tayo pinidadako sa ating announcement. Tuloy-tuloy po ang ating pananambahan. Ang atong panagtigom diri mga kaigsunan ko matag Miyerkules, alas 5 hangtod sa alas 9 sa gabi. Araw po ng Biyernes, alas 10 hanggang alas 3, alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw at araw po ng Linggo. Pagkotang special offering mga kaigsunan para sa atong padayon pagtrabaho sa atong chapel mga igsoon. Amen. Magampo ko mga igsoon, langit ng amahan sa ngalan mo Ginoong Yesus. Panalanginan o Diyos ang mga kaigsuunan sa ilang paghatag sa imong bulaton Ginoo. Ibalik kini sa kanila sa makapilo-pilo. Panalibdan sila, ikaw magabubo sa imong grasya kanila sa ngalan mo Ginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. At purihin natin mahal na Panginoon at tuloy-tuloy po ang ating gawain. Ulitin ko po, araw ng Miyerkules, alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Araw ng Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. At araw po ng Linggo, alas 10 hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon. Praise the Lord. At padayin po ang ating programa. Meron po tayong YouTube at Facebook page. Jesus dito sa Visayas, Jesus Miracle Crusade International Ministry Cebu Central Visayas. Ating main church, GMCIM Central Church. Purihin natin mahal na Panginoon. At hanggang dito lamang po ang ating announcement, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. So kung wala na tayong ibang announcement, so impo, kindly. For prayer and counseling po, contact number natin 0939-834-2120 and 0908-581-5042. Yan po ang ating mga contact number. Praise the Lord. Wala na po tayong ibang announcement. Praise the Lord. Okay, tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo po dadako na po sa ating closing prayer. Magpalayans po dito sa may riser dito. Praise the Lord. Tayo po ibigyan pagkataon sa ating beloved Brother Edmar. Amen. Praise the Lord. Good at beloved Lord and Preacher Neil Miranda. Minamahal tayo, pinamahal mga tumayo at tayo magkaisa. Minamahal, manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Pagpalang dakilang Diyos,
Sa oras ito, maraming salamat. Pinarito po kami, mala Panginoon. Kami po'y lumuhod, O Diyos. Hallelujah. Ipiniko ang aming tuhod, O Diyos. Ito po'y tanda, O Diyos, sa aming pagpakumbaba, mala Panginoon. Sa oras ito, kami po'y nagpasalamat sa iyo, mala Panginoon, sa bawat bahagi sa iyong banal na gawain, mala Panginoon. Mula sa MCJ Paul Sol, ang testimony, O Diyos, sa mapagbigay patutuo sa aming kapatiran, sa lahat ng pag-awitan, O Diyos, sa mga choir, mala Panginoon, sa mula sa Alus Choir, mala Panginoon, sa mga cherubim, mala Panginoon, hallelujah, sa mga Chilis Choir, Singles Choir, mala Panginoon, hallelujah, sa mga Pioneers Choir, maraming salamat, O Diyos, sa matamis sa presensya, nga patuloy, O Diyos, ipadama mo, Diyos, sa bawat isa sa amin, mala Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah, sa mapagbibigay, sa kapulot ng handog, patuloy ka, mala Panginoon, paunawa, O Diyos, sa aming mga kapatiran, mala Panginoon. Maraming salamat sa oras ito, mala Panginoon, sa aming mga nugtog, mala binigyan mo sila, mala kalakasan, kang pisikal na panglawas, mala Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa oras ito na may mga salita na pakinggan namin, O Diyos, hindi na lang, O Diyos, sa mga aral. Maraming salamat, mala Panginoon, ito pinagbigay, mala Panginoon, kalakasan, O Diyos, sa aming panampalataya sa iyo, mala Panginoon. Narito po kami sa oras ito, mala Panginoon, sa aming temporary, O Diyos, maghiwalay-walay, gabayan mo, pag-ingatan mo, lahat ang aming makapatiran, O Diyos, sa pagtawid sa mga daanan, O Diyos, mga pag-drive sa kanilang masakyan, ingatan mo sila, mala Panginoon, samahan mo sila, hanggang sa kanilang mga tahanan, mala Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga kapatiran, O Diyos. Araw ng bukas, mala Panginoon, sa kanilang iba-ibang klase, sa kanilang hanap buhay, mala Panginoon. Ikaw ang pala, O Diyos, ang aming mga kapatiran, mala Panginoon. Ang aming mga kapatiran, O Diyos, mga webcast viewer, patuloy na kantabay sa banal na gawain. Saan sila naroon, saan sila lugar, sa ibang bansa, patuloy ka ang pala, O Diyos. Sa oras ito, mala Panginoon. Unang dalang, O Diyos, yung magulang sa iyong beloved children, amin sinasaway lahat ng mga gawa ng kaaway, demonyo, lumayas ka, in the Jesus, as out, the blood of Jesus. Praise the Lord. Amen. God bless po, Mami. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. God bless you all po. Praise the Lord.